Ang tunog ng pala na bumaon sa lupa ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang tunog na dapat sana ay para sa paglilibing. Ngunit ngayon, ito ay para sa paghuhukay. Bilisan ninyo. Malamig na utos ni Don Mauricio Alcaraz sa kanyang assistant na si Martinez. Hindi niya nilingon ang mga trabahador na abala sa pagbungkal ng puntod ng kanyang sariling anak. Nakatuon ang kanyang mga mata sa malayong abot-tanaw na parabang ang pagtingin sa mismong libingan ay isang kahinaan. "Opo, sir," sagot ni Martinez. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo kahit pa hindi naman siya ang nagbubuhat ng pala. Nandidiri si Don Mauricio sa lugar na ito, isang hamak na pampublikong sementeryo sa probinsya. Ang mga damo ay hindi pantay ang gupit. Ang mga pintura ng ibang nicho ay bakbak na. At ang hangin ay may amoy ng nalantang bulaklak at nabubulok na alaala. Hindi ito karapat-dapat para sa isang Alcaraz. Hindi ito ang nararapat na huling hantungan para kay Ramon. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay isang institusyon, isang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ang mailibing dito ay isang kahihiyan, isang pagkakamali na kailangan niyang itama. Kaya siya narito, upang kunin ang mga labi ni Ramon at ilipat sa marangyang mausoleo ng kanilang pamilya sa Maynila. Isang paraan upang mabura ang anino ng misteryosong aksidente 3 taon na ang nakalipas. Isang paraan upang maibalik ang dangal na sa tingin niya ay nawala. Nang bigla, isang hikbi ang kanyang narinig. Hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay isa lamang sa mga nagluluksa sa ibang puntod. Ngunit sinundan pa ito ng isa. Mas malakas, puno ng kalungkutan na tila kayang bumatak sa puso ng sinumang makarinig. Maliban sa kanya, napatingin siya sa direksyon ng tunog. Doon, sa paanan ng puntod ni Ramon, may 2 bata. Isang babae at isang lalaki, kapwa nakasuot ng mga damit na simple at halatang luma na. Nakaluhod ang 2, yakap-yakap ang malamig na lapida. Napakunot ang noo ni Don Mauricio. Isang inis ang gumapang sa kanyang dibdib. "Martinez, sino ang mga batang yan? Paalisin mo sila." Ngunit bago pa makakilos si Martinez, nagsalita ang batang babae sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Tatay, huwag niyo po kaming iwan ulit." "Tatay." Ang salitang yon ay tumama kay Don Mauricio na parang isang sampal. Napahakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Anong sabi mo, bata?" Naramdaman ng 2 bata ang kanyang presensya. Tumingala sila. Ang kanilang mga mukha ay basa ng luha at alikabok. Ang babae, na marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, ay buong tapang na tumayo at hinarangan ang kanyang maliit na kapatid. "Sino ka?" tanong ng batang babae. Ang takot ay bakas sa kanyang boses, ngunit pilit niyang tinatapangan. "Ako ang dapat magtanong niyan," mariing sagot ni Don Mauricio. "Umalis kayo rito. Huwag ninyong guluhin ang lugar na ito." Itinuro niya ang mga trabahador na pansamantalang napatigil. Ngunit hindi natinag ang bata. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ng kapatid niya. "Hindi kami aalis!" sigaw niya. "Huwag mong gagalawin ang tatay namin." Muling nanlamig ang buong pagkatao ni Don Mauricio. Tatay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang yon sa kanyang isipan. Isang kabaliwan. Si Ramon ay namatay nang walang anak. Iyon ang alam ng lahat. Iyon ang katotohanan. Ngunit nang sandaling iyon, ang batang lalaki na kanina pa nagtatago sa likod ng kanyang ate ay sumilip. At ang mundo ni Don Mauricio Alcaraz ay huminto. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, malungkot at puno ng luha. Ngunit may hugis na hindi niya maaaring makalimutan. Ang hubog ng kanyang panga. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang maliit na noo. Para siyang tumitingin sa isang multo, isang litrato mula sa nakaraan.
para siyang nakatingin sa sarili niyang anak. Iyon si Ramon, noong 5 taong gulang pa lamang ito. Hindi maari, pabulong niyang sabi sa sarili. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa buong katawan. Ang lahat ng kanyang kontrol, ang lahat ng kanyang pagiging matatag ay biglang gumuho sa isang iglap. Tinalikuran niya ang mga bata, hindi na makatingin pa sa mukha ng batang lalaki na isang buhay na kopya ng kanyang namayapang anak. Humakbang siya palayo, nanginginig ang mga kamay na pilit niyang ikinuyom. "Sir?" Nag-aalalang tanong ni Martinez. "Itutuloy po ba natin?" Tumigil si Don Mauricio. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang bakal na pader sa paligid ng kanyang puso. Ngunit may lamat na. Isang lamat na hindi na kailanman maibabalik sa dati. Hindi niya nilingon si Martinez. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat at kapangyarihan na hindi matitinag. "Alamin mo lahat tungkol sa 2 batang yan." Nagbaba siya ng tingin sa kanyang mga kamay. Ngayon din, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong katad ang bumati kay Sabrina pagpasok niya sa isang high-end boutique. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang seda na bestida. Ang kanyang mga daliri ay sanay sa pakiramdam ng karangyaan. Isa pang araw, isa pang pagkakataon para gastusin ang perang hindi niya pinaghirapan. Ang perang iniwan ni Ramon. Napangiti siya ng mapait. Sa huli, siya pa rin ang nanalo, ang legal na asawa, ang nag-iisang tagapagmana ng pangalan at ng malaking bahagi ng yaman ng mga Alcaraz. Si Alona, isa lamang siyang hamak na alaala, isang lihim na nabura na ng panahon. "Bagay sa inyo, ma'am," sabi ng sales lady. Ang boses ay puno ng pekeng paghanga. Tumangulang si Sabrina, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Perpekto, maganda, mayaman, at makapangyarihan. Ito ang buhay na para sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang Hermes bag. Kinuha niya ito bahagyang nainis sa istorbo. Isang hindi rehistradong numero. Ngunit sinagot pa rin niya. "Hello, Ma'am Sabrina?" Isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isa sa mga dati niyang pinagkakatiwalaan sa probinsya. "Anong kailangan mo?" Mataray niyang tanong. "Ma'am, nandito po si Don Mauricio sa sementeryo." Napakunot ang noo ni Sabrina. "Ang matanda? Anong ginagawa niya dyan?" "Pinapahukay po ang puntod ni Sir Ramon. At may nakita po siya." "Nakita? Anong mo nakita?" Pag-uulit niya, nawawala na ang kanyang pasensya. Naririnig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. "Yung mga bata po, ma'am. Nakita po ni Don Mauricio ang mga anak ni Alona." Ang ngiti sa mga labi ni Sabrina ay biglang naglaho na parang bula. Ang kanyang pagkakahawak sa cellphone ay humigpit. Ang mamahaling bestida na kanina lang ay hinahaplos niya ay tila naging basahan na lamang sa kanyang paningin. Mga anak ni Alona. Ang 2 buhay na patunay ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapon sa isang mall. Halos 1 taon bago namatay si Ramon. Naglalakad siya ng may kumpiyansa nang bigla niyang makasalubong si Alona. Kasama ang 2 paslit. Nagkunwari siyang hindi sinasadyang mabunggo ito. "Ay, sorry," sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Hindi kita napansin. Mahirap talagang makita ang mga taong hindi naman dapat nasa lugar na tulad nito." Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Alona. Niyakap nito ang 2 bata na para bang pinoprotektahan mula sa kanyang masamang tingin. "Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Sabrina," mahinang sagot ni Alona. Tumawa si Sabrina, isang tawang malamig at walang kagalakan. "Wala akong karapatan. Ako ang asawa. Ako ang Alcaraz. At ikaw, ano ka ba? Isang ahas na umakit sa asawa ko. At yang mga yan." Tinuro niya ang mga bata gamit ang kanyang nanguso. "Mga bunga ng kasalanan."
Ang sakit sa mga mata ni Alona ay isang imaheng hindi niya malilimutan. Isang imaheng nagbigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Ngayon, ang mga bungang yon ay nasa harap na ng matandang Alcaraz. Mga lintik na bata, pabulong niyang sabi sa sarili, puno ng galit. Mabilis siyang lumabas ng butik. Hindi na pinansin ang tawag ng sales lady. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang sasakyan at agad na tinawagan ng kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. May problema tayo. Ano yon, Mrs. Alcaraz? Nasa probinsya ang biyenan ko at nalaman na niya ang tungkol sa mga anak sa labas ni Ramon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado. I see. This complicates things. Ayokong maging komplikado ang kahit na ano, mariing sabi ni Sabrina. Gawin mo ang lahat. Ang mga batang yan ay hindi pwedeng maging Alcaraz. Ang yaman ng pamilya ay para sa akin lang. Naiintindihan mo? May karapatan sila bilang mga anak, ma'am. Lalo na kung mapapatunayan ang kanilang dugo. Wala akong pakialam sa dugo. Sigaw niya ijatan na. Sige niya, ang kanyang boses ay naging matinis. Hanapan mo ng paraan, Reyes. Iyan ang trabaho mo. Ilang sandali ng katahimikan. May paraan, ma'am. Sa wakas ay sabi ng abogado. Ang boses ay maingat. Isang paraan para masigurong mapupunta sa atin ang kontrol sa lahat. Napataas ang kilay ni Sabrina. At ano yon? Pero kailangan nating mauna. Kailangan nating ipakita sa korte na tayo ang mas may malasakit sa kanila. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Sabrina. Isang ideyang napakatalino at napakasama. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong din niya. Ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng interes. Kailangan nating makuha ang legal custody sa kanila. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Sabrina. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng lason at pananabik. Kung hindi niya kayang itago ang mga bata, kung gayon ay aariin niya sila. Gagawin niya silang mga tau-tauhan sa kanyang sariling laro. Perfect! Bulong niya. Nagsimula na ang laro. Ang biyahe papuntang Cavite ay puno ng katahimikan. Hindi nagsasalita si Don Mauricio. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Bumabalik-balik sa kanyang alaala ang mukha ng batang lalaki. Isang mukhang nagdulot ng sakit at pagkalito na hindi niya inaasahan. Ang resulta ng investigasyon ni Martinez ay mabilis at malinaw. Mara, 8 taong gulang. Liam, 5 taong gulang. Mga anak ni Alona Santos, isang babaeng taga doon lang din sa probinsya. At ayon sa birth certificate ng mga bata, ang ama, si Ramon Alcaraz. Bawat salita sa ulat ay parang isang suntok sa sikmura ni Don Mauricio. 3 taon. 3 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. O marahil, isang katotohanang pinili niyang huwag alamin. Ang huling direksyon na ibinigay ni Martinez ay nagdala sa kanila sa isang maliit na tarangkahan na may nakasulat na Tahanan ng Pag-asa Orphanage. Bumaba si Don Mauricio sa sasakyan. Ang lugar ay simple. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Napapaligiran ng isang hardin na halatang inaalagaan ng mabuti. Malayo sa mararangyang mansyon at matataas na gusali na kanyang kinasanayan. May mga tinig ng tawanan ng mga bata siyang naririnig mula sa loob. Ang mundong ito ay dayuhan sa kanya. Isang babae na nasa mga 50 anyos, may suot na simpleng duster at salamin sa mata, ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong nito. May bahid ng pagtataka sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mamahaling kasuotan at sasakyan ni Don Mauricio. Hinahanap ko si Alona Santos. Diretsong sabi ni Don Mauricio. Ang kanyang boses ay naging autoritatibo o ulit. At ang kanyang 2 anak.
Ang nangiti sa mukha ng babae ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang malamig at maingat na ekspresyon. Ako si Elena, ang namamahala sa ampunang ito. At ako rin ang matalik na kaibigan ni Alona. May diin sa huli niyang sinabi. Kung gayon, alam mo kung nasaan sila. Nasa loob ang mga bata, sagot ni Elena. Ngunit si Alona, matagal na siyang wala. Anong ibig mong sabihin? Namatay si Alona, halos 1 taon na ang nakalipas. Cancer sa baga. Ang balitang yon ay isa na namang dagok para kay Don Mauricio. Napayuko siya ng bahagya, hindi makapaniwala. Bago siya mawala, pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Don Mauricio. Iprinotektahan niya ang kanyang mga anak. Ipinagbilin niya sila sa akin, itinago niya sila mula sa mundong alam niyang sasaktan lang sila, mula sa mga taong tulad mo. Ang bawat salita ni Elena ay isang akusasyon. Gusto kong makita ang mga bata, giit ni Don Mauricio. At bakit? Para kunin sila at itago, tulad ng ginawa mo sa tatay nila? Para ituring silang isang kahihiyan na kailangang ilibing? Natigilan si Don Mauricio. Ang mga salita ng babae ay tumagos sa kanyang baluti. Hindi mo alam ang nangyari. Mahina niyang sagot. Talaga? Sarkastikong tanong ni Elena. Ang alam ko ay pinilit mo si Ramon na pakasalan ang isang babaeng hindi niya mahal para sa negosyo. Ang alam ko ay hinayaan mong magdusa ang anak mo sa isang relasyong walang pagmamahal. Ang alam ko ay namatay si Alona na dala-dala ang sakit na hindi man lang siya kayang ipaglaban ng lalaking pinakamamahal niya dahil mas takot ito sa sarili niyang ama. Walang naisagot si Don Mauricio dahil lahat ng yon ay totoo. Pinapasok siya ni Elena sa maliit nitong opisina. May kinuha itong isang picture frame sa kanyang mesa at iniabot sa kanya. Isang larawan ni Alona kasama sina Mara at Liam. Nakangiti silang tatlo, masayang-masaya, sa isang simpleng salo-salo. Isang pamilya. Isang pamilyang hindi kailanman nabigyan ng pagkakataon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Don Mauricio ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon. Pagsisisi. May iniwan si Alona, sabi ni Elena. Binubuksan ang isang lumang cabinet. Isang bagay na sinabi niyang magpapaliwanag ng lahat. Isang bagay na mula pa kay Ramon. Inilabas niya ang isang luma at may kalumaan ng laptop. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Don Mauricio. Ito na, ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Ibigay mo sa akin? Utos niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Umiling si Elena. Itinabi niya ang laptop. Hindi mo pa ito karapat-dapat. Ano? Umalis ka, Don Mauricio. Bumalik ka sa mundo mo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay pinal na. Ang mga batang ito ay may kapayapaan dito. Huwag mo nang guluhin pa. Huminga ng malalim si Don Mauricio. Ang dating siya ay magwawala na. Ang dating siya ay gagamit ng pera at impluwensya para makuha ang gusto niya. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang makita ang mukha ni Liam, ang marinig ang katotohanan mula kay Elena, ang makita ang larawan ng masayang pamilya ng kanyang anak. Binago siya nito. Babalik ako, sabi niya, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang pangako. Patunayan mo muna na nagbago ka na, Don Mauricio. Tumalikod si Don Mauricio at naglakad palabas. Habang papalayo, narinig niya ulit ang tawanan ng mga bata. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang ingay lamang para sa kanya. Ito ay isang paalala. Isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya at ng lahat ng kailangan niyang ipaglaban. Hindi nagsayang ng panahon si Sabrina. Para sa kanya, ang bawat segundo ay mahalaga. Ito ay isang digmaan at sa isang digmaan, ang unang umatake ang laging may bentahe.
Nasa loob siya ng malamig at modernong opisina ni Attorney Reyes. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida at perlas na hikaw. Isang imahe ng kalungkutan at dignidad. May panyo siyang hawak sa kanyang kamay, ngunit ito ay nananatiling tuyo. Kawawa naman ang mga bata, attorney, sabi niya. Ang kanyang boses ay maingat na tinimpla para magkaroon ng tamang halo ng pag-aalala at pighati. Naiisip ko pa lang na lumalaki sila sa isang ampunan, walang pamilya. Nadudurog ang puso ko. Sila na lang ang natitirang alaala sa akin ni Ramon. Tumango si Attorney Reyes, pinag-aaralan ng kanyang kliyente. Naiintindihan ko, ma'am. Ihahain na natin ang petisyon para sa custody. Gagamitin nating basihan ang iyong katayuan bilang legal na asawa ng ama at ang iyong kakayahang pinansyal na bigyan sila ng magandang kinabukasan. Gawin mo ang lahat, sabi ni Sabrina. Dahan-dahang pinunasan ang gilid ng kanyang mata kahit wala namang luha. Gusto ko lang mapabuti ang kalagayan nila. Iyon din ang gugustuhin ni Ramon. Ang gugustuhin ni Ramon ay manatili sila sa piling ni Alona. Isang boses sa isip niya ang sumabat. Mabilis niya itong isinantabi. Patay na si Alona. Siya na ang nagtatakda ng mga patakaran ngayon. Pagkatapos ng pagkikita nila ng abogado, dumiretso si Sabrina sa isang tahimik na restaurant. Doon, sa isang madilim na sulok, naghihintay sa kanya ang isang lalaking may manipis na bigote at uhaw na mga mata. Isang reporter mula sa isang sikat na tabloid. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Dahan-dahan itong itinulak ni Sabrina palapit sa lalaki. Alam mo na ang gagawin mo, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Sinilip ng reporter ang laman ng sobre. Napalunok siya nang makita ang mga litrato at ang kapal ng pera. Ano po ang kwento, ma'am? Ngumiti si Sabrina. Isang kwento ng trahedya, isang mayamang tagapagmana, si Ramon Alcaraz, na nabiktima ng isang mapanlinlang na babae mula sa probinsya. Isang babaeng ginamit ang sarili niyang mga anak para lang makakuha ng pera. Isang gold digger. Paano po si Don Mauricio? Ang matanda? Huminga ng malalim si Sabrina na para bang nag-aalala talaga siya. Nalilito na siya. Matanda na. Madaling maniwala sa mga kwentong hindi totoo. Ginagamit lang siya ng mga taong gustong samantalahin ang kanyang kahinaan. Isulat mo na ang kanyang pagiging ulyanin ay isang panganib sa pangalan ng Alcaraz. Ibinigay niya sa reporter ang isang pekeng medical record na nagpapatunay ng kanyang sinabi. Kinuha ng lalaki ang sobre. Makakaasa po kayo, ma'am. Tumayo na si Sabrina para umalis. Gusto kong makita ang kwentong iyan sa front page bukas. Kinagabihan, sa kanyang malawak na sala, hawak ni Sabrina ang kanyang tablet. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binabasa ang mga naglalabasang online articles. Ang mga headline ay mas matindi pa kaysa sa kanyang inaasahan. Babaeng mangkukulam, ginayuma ang tagapagmanang Alcaraz. Don Mauricio, ulyanin na, pamilya Alcaraz, nangganib dahil sa isang eskandalo. Perpekto. Sinimulan na niya ang apoy. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay panoorin itong lumaki at tupukin ang lahat ng hahadlang sa kanya. Naisip niya ang reaksyon ni Don Mauricio kapag nabasa ito. Ang galit. Ang kahihiyan. Samantala, sa isang hotel sa Cavite, humahangos na pumasok si Martinez sa silid ni Don Mauricio. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hawak niya ang isang tablet. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, sabi niya, halos hindi makapagsalita. Kailangan niyo po itong makita. Itinapat niya ang screen kay Don Mauricio. Bumungad sa matanda ang mga masasakit na salita at ang larawan ng kanyang sariling anak. Katabi ang isang babaeng hindi niya kilala na may pamagat na puno ng lason at kasinungalingan. Ang kanyang pangalan ay nadungisan. Ang pangalan ng kanyang pamilya
ay ginawang katatawanan. Ang unang bala ng digmaan ay tumama na. Ang mga salita sa screen ng tablet ay parang mga sundang na tumusok sa dibdib ni Don Mauricio. Bawat headline ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang insulto sa alaala ng kanyang anak. Pero sa ilalim ng galit na unti-unting namumuo, may isa pang emosyon na mas malakas at mas masakit. Ang kahihiyan. Hindi hiya dahil sa iskandalo, kundi hiya dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may bahagi siyang kasalanan sa lahat ng ito. Siya ang pumili kay Sabrina. Siya ang nagtulak kay Ramon sa isang buhay na hindi nito gusto. At ngayon, ang halimaw na kanyang pinalaki ay siya na ring sumisira sa kanilang pangalan. "Sir, anong gagawin natin?" tanong ni Martinez. "Tatawagan ko na po ba ang mga abogado natin? Pwede nating kasuhan ng dyaryo." "Huwag," putol ni Don Mauricio. Ang kanyang boses ay pagod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Don Mauricio Alcaraz na wala siyang kapangyarihan. Anong magagawa ng kanyang pera at impluwensya ngayon? Papatunayan lang nito ang sinasabi ng mga dyaryo na ginagamit niya ang kanyang yaman para pagtakpan ng katotohanan. Tinalikuran niya si Martinez at muling tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga karaniwang sandata, pera, takot, kapangyarihan, ay walang silbi rito. Kailangan niya ng iba. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano gamitin. "Ibalik mo ako doon," mahina niyang utos. "Saan po, sir? Sa tahanan ng Pag-asa?" Tumangulang si Don Mauricio. Muli, huminto ang sasakyan sa di kalayuan mula sa ampunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bumaba si Don Mauricio. Nanatili lang siya sa loob, tahimik na pinagmamasdan ang lugar. Sa hardin, nakita niya sina Mara at Liam. Naglalaro sila, naghahabulan, tumatawa. Ang kanilang mga tawa ay simple at dalisay. Walang bahid ng iskandalo, walang alam sa digmaang nagsisimula nang dahil sa kanila. Habang pinapanood niya ang kanyang mga apo. "Mga apo ko," inamin niya sa wakas sa sarili. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ito ang buhay na ipinagkait niya kay Ramon. Isang simpleng buhay na may tawanan, hindi mga pekeng ngiti sa mga party at business meetings. Napansin niya ang bubong ng ampunan. May mga butas ito at halatang luma na. Ang pintura sa mga dingding ay nagbabakbak na. Ang lugar na nagbibigay ng kanlungan sa kanyang mga apo ay unti-unti nang nasisira. May isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na hindi gagawin ng dating Don Mauricio. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Martinez. "Gusto kong maghanap ka ng pinakamahusay na contractor sa lugar na ito. Bayaran mo sila para kumpunihin ang buong bubong ng ampunan, palitan ang lahat ng kailangang palitan, at ayusin ang lahat ng sira sa loob." "Masusunod po, sir. Anong pangalan po ang ilalagay natin sa kontrata?" "Huwag," sabi ni Don Mauricio. "Gawin mo itong anonymous. Sabihin mong galing sa isang concerned citizen. Walang sino man ang dapat makaalam na galing sa akin." Kinabukasan, habang nagdidilig ng halaman si Elena, nagulat siya nang may dumating na isang truck na puno ng mga materyales at mga trabahador. Sinabi ng foreman na may isang taong nagbayad na para sa kumpletong pagsasaayos ng buong ampunan. Nagtataka man, tinanggap niya ang biyaya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga trabahador na nagsisimulang mag-akyat ng mga yero, napadako ang kanyang tingin sa kalsada. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Nakatigil lang ito doon na parang nagmamasid at naintindihan na niya ang lahat. Kinahapunan, nang paalis na sana ang sasakyan ni Don Mauricio, lumabas ng tarangkahan si Elena. Sumenyas ito para patigilin sila. Bumaba si Don Mauricio, handa sa isa na namang pagtatalo. Ngunit sa halip na galit, isang kakaibang ekspresyon ang nakita niya sa mukha ni Elena. Hindi nagsalita ang babae.
Pumasok lang ito sa loob at paglabas ay dala na niya ang luma at maalikabok na laptop. Iniabot niya ito kay Don Mauricio. Napatitig ang matanda sa laptop. Pagkatapos ay kay Elena, puno ng pagtataka. Ang mga mata ni Elena ay seryoso at may halong babala. Sana handa ka sa katotohanang makikita mo. Ang katahimikan sa loob ng hotel suite ni Don Mauricio ay mas mabigat kaysa dati. Nakaupo siya sa isang silyon. Ang laptop na bigay ni Elena ay nakapatong sa kanyang kandungan. Para itong isang baul ng Pandora, puno ng mga lihim na maaari niyang pagsisihan kapag binuksan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang takip nito. Bumukas ang isang luma ng operating system. Sa desktop, iisang folder lamang ang nakalagay na may pangalang para sa'yo. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay pinindot din niya ito. Bumungad sa kanya ang napakaraming video files. Ang mga pangalan nito ay mga petsa. Sinimulan niya sa pinakauna. Click. Ang nanginginig na mukha ni Ramon ang lumabas sa screen. Mas bata, mas masaya. Nasa loob siya ng isang maliit at simpleng bahay. Sa likod niya, abala sa pagluluto ang isang babaeng nakangiti. Si Alona. Hi, sabi ni Ramon sa camera. Ang kanyang boses ay may halong kaba at saya. Video diary. Naisip ko lang para may alaala tayo. Tumingin siya kay Alona. Mahal, ngiti ka naman. Humarap si Alona at ang nangiti nito ay parang araw na sumisikat. Ang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa ay hindi maikakaila. Totoo. Isang bagay na hindi kailanman nakita ni Don Mauricio sa mga mata ng kanyang anak noong kasama nito si Sabrina. Pinanood ni Don Mauricio ang mga sumunod na video. Ang kanilang mga simpleng petsa sa tabing dagat. Ang pag-awit ni Ramon habang tinutugtog ang isang lumang gitara para kay Alona. Ang araw na masaya nilang ibinalita na magiging magulang na sila. Ang unang iyak ni Mara. Ang unang nangiti ni Liam. Bawat video ay isang piraso ng buhay na hindi niya alam na umiral. Isang buhay na masaya, isang buhay na ninakaw niya sa sarili niyang anak. Isang mainit na likido ang biglang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Umiiyak si Don Mauricio Alcaraz sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Ngunit habang umuusad ang mga petsa sa video files, unti-unting nagbago ang tono. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang mga mata ni Ramon ay nagkaroon ng anino ng kalungkutan. Isang video ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan ng file ay Ang Simula. Nakatago ang kamera sa loob ng isang sasakyan. Sa labas, nakita niya si Alona, buntis noon kay Liam, na hinarang sa gate ng kanilang mansyon ng isang babaeng kilalang-kilala niya. Si Sabrina. Narinig niya ang bawat masasakit na salita mula kay Sabrina. Ang pagtawag nito kay Alona na bayarang babae. Ang pagtawag nito sa dinadala ni Alona na isang bastardo. Nakita niya ang pagtulo ng luha ni Alona habang tahimik nitong tinatanggap ang bawat insulto bago ito tumalikod. Isang galit na hindi pa nararamdaman ni Don Mauricio ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit na nakatuon hindi lang kay Sabrina, kundi sa kanyang sarili. Hinayaan kong mangyari ito. Nagpatuloy siya sa panunood. Isang video kung saan si Ramon ay umiiyak mag-isa sa kanyang silid pagkatapos ng isang pagtatalo nila ng kanyang ama. Papa, bakit? Bakit hindi mo makita? Hikbi ni Ramon sa kamera. Ang dangal ba ng pamilya natin ay mas mahalaga pa kaysa sa kaligayahan ko? Hindi ko na kaya pa. Hindi ko na kaya ang mabuhay sa kasinungalingang ito. Ang bawat salita ni Ramon ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Don Mauricio. Siya ang dahilan, ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang pangingibabaw, at dumating siya sa huling video. Ang pangalan ng file? Kung Sakali. Madilim ang paligid. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade.
Ang mukha ni Ramon ay nasa screen pero iba na. May pasa sa gilid ng kanyang labi at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Don Mauricio dati. Determinasyon. Gumawa ako ng desisyon, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi ko nahahayaang saktan pa ni Sabrina si Alona at ang mga anak ko. Pupunta ako sa abogado bukas. Babaguhin ko ang lahat. Kikilalanin ko ang mga anak ko. Huminga siya ng malalim. May takot sa kanyang mga mata, ngunit itinuloy niya. Pero natatakot ako. Si Sabrina, may kaya siyang gawing masama. Baliw siya. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang nakikipag-usap siya sa kung sino man ang nanonood sa hinaharap. May kailangan akong gawin para protektahan ang mga anak ko. Kung may mangyari sa akin, alamin niyo ang totoo. Biglang may kumatok sa pinto sa video. Narinig ang boses ni Sabrina. Ramon, anong ginagawa mo dyan? Buksan mo to. Mabilis na pinatay ni Ramon ang recording. Ang video ay natapos. Nakatulala lang si Don Mauricio sa itim na screen. Ang huling mga salita ng kanyang anak ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kung may mangyari sa akin. Kinabukasan, namatay si Ramon sa isang car accident. Napahagulhol si Don Mauricio, isang hagulhol na puno ng pagsisisi, sakit at pag-unawa. Naiintindihan na niya, hindi ito isang simpleng laban para sa custody. Ito ay isang laban para sa hustisya. Hustisya para kay Ramon. Ang tawag mula kay Attorney Reyes ay musika sa pandinig ni Sabrina. Nasa atin na ang temporary custody order, ma'am. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sabrina habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Magaling, sabi niya. Kinuha ang kanyang designer handbag. Susunduin ko na sila. Ngayon din. Sa biyahe papuntang Cavite, hindi mapigilan ni Sabrina ang paglalaro ng mga eksena sa kanyang isipan. Ang mukha ni Elena kapag iwinagayway niya ang utos ng korte. Ang takot sa mga mata ng dalawang batang kinamumuhian niya. At higit sa lahat, ang pagkatalo sa mukha ni Don Mauricio. Ang mga bata ay hindi niya tunay na gusto. Sila ay mga instrumento lamang, mga susi para makuha ang buong yaman ng Alcaraz at mga tropeyo na magpapatunay na sa huli. Siya, si Sabrina, ang nagwagi laban sa multo ni Alona. Ang kanyang makinang na itim na sasakyan ay huminto sa harap ng hamak na ampunan. Kasama niya si Attorney Reyes at isang social worker mula sa DSWD na mukhang hindi komportable sa sitwasyon. Pumasok si Sabrina sa tarangkahan na parang isang reyna na muling inaangkin ang kanyang teritoryo. Nadurog ang puso ni Elena nang makita sila. Agad niyang itinago sa kanyang likuran sina Mara at Liam na nooy naglalaro sa hardin. Wala kayong karapatan dito, matapang na sabi ni Elena. Ngumisi lang si Sabrina at iwinagayway ang papel na hawak niya na parang isang bandila ng tagumpay. Ayon sa korte, may karapatan ako. Nandito ako para sunduin ang mga pamangkin ko. Ang salitang pamangkin ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Lumapit ang social worker kay Elena at malungkot na ipinaliwanag ang sitwasyon. Wala po tayong magagawa, Mrs. Elena. Legal po ang dokumento. Nagsimulang umiyak si Mara. Si Liam ay nanginginig sa takot habang mahigpit na nakakapit sa palda ni Elena. Ayaw po namin sumama sa kanya, sigaw ni Mara. Lumuhod si Sabrina para magpantay sa mga bata. Isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Hello mga bata. Ako ang tita Sabrina ninyo. Mula ngayon, sa akin na kayo titira. Sa isang malaking bahay. Bibilhan ko kayo ng maraming laruan. Umiling si Liam. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Hindi ka namin tita. Sigaw ni Mara. Ang tapang niya ay mas nangingibabaw kaysa sa takot. Hindi ka namin, nanay. Isa kang halimaw.
Ang ngiti ni Sabrina ay biglang naglaho. Tumayo siya at walang awang hinawakan ang braso ni Mara. Wala kang pagpipilian, bata. Aray, bitiwan mo ako. Ma'am, dahan-dahan lang po. Pakiusap ng social worker. Ngunit hindi nakinig si Sabrina. Hinila niya si Mara patungo sa sasakyan. Nagpupumiglas ang bata. Sumisigaw, umiiyak. Hinila na rin ni Atty. Reyes si Liam na humahagulgol na sa takot. Isang eksena ng purong kaguluhan at kalupitan. Si Elena ay sumisigaw, sinusubukang tumulong, ngunit pinigilan siya ng driver ni Sabrina. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang humaharurot palapit. Si Don Mauricio. Nakuha niya ang balita mula sa isang nag-aalalang tawag ni Elena at dali-dali siyang pumunta. Ngunit huli na ang lahat. Pagliko pa lang ng sasakyan niya sa kanto, iyon ang eksaktong sandali na ipinasok si Liam sa sasakyan ni Sabrina. Nakita niya ang lahat, ang pagpupumiglas ni Mara, ang takot sa mukha ni Liam, ang walang magawang si Elena. Ang pinto ng sasakyan ay sumara. Huminto ang sasakyan ni Don Mauricio. Mabilis siyang bumaba. Hindi na inalintana ang kanyang edad. Tumakbo siya. Sumigaw siya. Mara, Liam! Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon at sakit. Narinig siya ng mga bata. Lumingon sila mula sa bintana ng sasakyan. Ang kanilang mga mukha ay basa ng luha. Ang kanilang mga kamay ay nakadikit sa salamin na para bang sinusubukang abutin siya. Ngunit ang sasakyan ni Sabrina ay mabilis na umandar. Humabol pa si Don Mauricio, ngunit ang kanyang mga paa ay bumagal. Huminto siya sa gitna ng kalsada, humihingal, habang pinapanood ang sasakyan na palayo ng palayo. Naiwan siyang nakatayo sa alikabok, talunan at wasak. Sa ilalim ng maalab na araw, naramdaman ni Don Mauricio Alcaraz ang tunay na kahulugan ng impyerno. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, ngunit para kay Don Mauricio, ang hangin ay mabigat at halos hindi niya mahinga. Nakaupo siya sa hanay sa harap, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan, ang kanyang postura ay matigas na parang bato. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Sabrina, nakasuot ng puti na para bang isang anghel ng kawalang kasalanan. Katabi niya si Atty. Reyes na may kumpiyansang nakasalansan ang mga dokumento sa kanilang mesa. Ngunit ang pinakamasakit tingnan para kay Don Mauricio ay ang dalawang bata, sina Mara at Liam, na nakaupo sa likuran ni Sabrina sa pagitan ng dalawang social worker. Ang mga mata nila ay walang buhay, ang kanilang mga balikat ay nakakrus. Mula nang kunin sila ni Sabrina, hindi na niya sila nakitang muli. At ngayon, ang makita silang ganito ay parang isang kutsilyo sa kanyang puso. Nagsimula na ang pinal na pagdinig. Unang tumayo si Atty. Reyes. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ipinipresenta niya ang bawat piraso ng ebidensya na pabor sa kanyang kliyente. Mga bank statement na nagpapakita ng kakayahan ni Sabrina na buhayin ang mga bata. Mga testimonya mula sa mga pekeng saksi na nagsasabing si Sabrina ay isang mapagmahal na tiyahin. At ang pinakamatindi, ang mga artikulo sa dyaryo na sumira sa reputasyon ni Alona at ni Don Mauricio. Your Honor, sabi ni Atty. Reyes, ang kliyente ko, si Mrs. Sabrina Alcaraz, ang byuda ng yumaong si Mr. Ramon Alcaraz, ay handang ibigay ang isang matatag at marangyang kinabukasan para sa mga batang ito. Sa kabilang banda, ano po ang maibibigay ni Mr. Mauricio Alcaraz? Tumingin siya kay Don Mauricio nang may pang-aalipusta. Isang matandang lalaki na may questionableng estado ng pag-iisip, base na rin sa mga ulat. Isang lolo na sa loob ng maraming taon ay hindi man lang alam na mayroon siyang mga apo. Anong klase ng pag-aaruga ang maibibigay niya? Bawat salita ay isang dagok. Alam ni Don Mauricio na may katotohanan sa mga paratang na yon. Naging pabaya siyang ama at naging absent siyang lolo. Sunod na tinawag ng abogado ni Don Mauricio ang kanyang kliyente
Sa witness stand, ang paglakad ni Don Mauricio patungo sa unahan ay tila ang pinakamahabang paglakad sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat, lalo na ang mga mata ng kanyang mga apo. Mr. Alcaraz, tanong ng kanyang abogado, si Attorney Sandoval, bakit ngayon mo lang gustong makuha ang kustodya ng iyong mga apo? Huminga ng malalim si Don Mauricio. Dahil nagkamali ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Nabulag ako ng aking pride, ng aking negosyo, ng aking pangalan. Hindi ko nakita ang tunay na mahalaga. At ang tunay na mahalaga ay ang pamilya. At ano ang katotohanan tungkol sa relasyon ng anak ninyo at ni Alona Santos? Nagmamahalan sila, sagot ni Don Mauricio. Isang pagmamahal na sinubukan kong hadlangan, isang pagkakamaling pagsisisihan ko habang ako'y nabubuhay. Ngunit sa cross-examination, walang awa si Atty. Reyes. Hindi ba totoo, Mr. Alcaraz, na ang dahilan kung bakit kayo narito ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kahihiyan na ang dugo ng Alcaraz ay nabubuhay sa isang ampunan? Hindi iyan totoo. Hindi ba totoo na 3 taon ang lumipas bago mo nalaman ang kanilang pag-iral? Anong kasiguraduhan namin na hindi mo sila pababayaan ulit kapag natapos na ang eskandalong ito? Walang maisagot si Don Mauricio. Ang kanyang nakaraan ay ang kanyang pinakamalaking kalaban. Nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ni Sabrina. Alam niyang nananalo na ito. Nakita niya ang pagtingin sa kanya ni Liam at Mara. Sa kanilang mga mata, hindi galit ang nakita niya, kundi pagkalito at takot. Tila wala ng pag-asa. Bumalik si Don Mauricio sa kanyang upuan. Ang bigat ng pagkatalo ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin sa kanya si Attorney Sandoval at malungkot na umiling. Ang hukom ay kinuha na ang kanyang gavel, handa nang magbigay ng desisyon. Kung wala ng karagdagang ebidensya, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito na ang katapusan. Natalo siya. Ngunit nang sandaling iyon, ang imahe ni Ramon mula sa huling video ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang determinasyon sa mga mata nito, ang pangako nitong protektahan ang kanyang mga anak. Hindi pa ito tapos. Tumayo si Don Mauricio, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang determinasyon ay buo. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mayroon po, Your Honor. Ang kanyang boses ay biglang naging malakas at matatag, puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Isang huling salita mula sa aking anak. Ang buong silid ng hukuman ay napuno ng bulungan. Nagtaas ng kilay ang hukom. Ang kanyang tingin ay may halong inis at pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Alcaraz? Tanong ng hukom. Hindi sumagot si Don Mauricio. Sa halip tumingin siya kay Attorney Sandoval at tumango. Isang senyas. Kinuha ng abogado ang laptop. Ikinonekta ito sa projector ng korte. Ang mukha ni Sabrina ay biglang namutla. Objection, Your Honor! Sigaw ni Attorney Reyes. Hindi ito bahagi ng mga naunang isinumiteng ebidensya. Overruled, mariing sabi ng hukom, ang kanyang kuryosidad ay nagtagumpay. Let's see what Mr. Alcaraz has to show us. Sa isang iglap, ang puting screen sa harap ng korte ay umilaw. At lumabas ang mukha ni Ramon. Ang huling video. Ang video na kinunan sa gabi ng kanyang kamatayan. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Ramon mula sa mga speaker. Para kay Sabrina, ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog. Ang bawat imahe ay parang isang bangungot na nagkakatotoo. Ito ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Nakita ng lahat ang pasa sa mukha ni Ramon. Narinig nila ang kanyang kwento tungkol sa plano niyang baguhin ang kanyang huling habilin para kilalanin sina Mara at Liam. At narinig nila ang tungkol sa naging pagtatalo nila ni Sabrina. Sinabi niya na sana mamatay na lang ako, sabi ni Ramon sa video. Ang sakit sa kanyang boses
ay ramdam na ramdam ng lahat. Ibinato niya sa akin ang susi ng kotse. Galit na galit siya. Nagbanta siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi makuha ni na Alona at ng mga bata ang nararapat sa kanila. Si Sabrina ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Hindi totoo yan. Sinungaling. Pabulong niyang sabi, ngunit walang nakarinig sa kanya. Ang lahat ay nakatutok sa screen. Ang atensyon ni Sabrina ay napunta kina Mara at Liam. Nakita niyang nakatitig ang mga bata sa screen, sa mukha ng kanilang ama. Si Mara ay umiiyak ng tahimik, habang si Liam ay nakatulala lang na para bang sinusubukan niyang intindihin ang lahat. At ang pinakamatinding dagok ay dumating. Tumingin si Ramon ng diretso sa kamera na parang kinakausap niya ang lahat ng tao sa korte sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong manakit pa. Kung may mangyari sa akin dahil sa gagawin kong ito, Sabrina, kung pinapanood mo to, tapos na ang laro mo. Ang video ay natapos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Si Sabrina ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang kanyang pinag-ingatang maskara ng pagiging mahinahon ay tuluyan ng gumuho para siyang isang hayop na nasukol. Computer-generated lang yan. Gawa-gawa lang ng matandang yan. Sigaw niya itinuturo si Don Mauricio. Tumakbo siya papunta sa screen na para bang kaya niyang sirain ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa siya makalapit, 2 pulis na ang humarang sa kanya. Bitiwan niyo ako. Nagwawala niyang sigaw. Ako ang biktima dito. Ako. Ang hukom ay paulit-ulit na ipinukpok ang kanyang gavel. Ang tunog ay malakas at pinal. Order! Order in the court! Nang tumahimik na ang lahat, ang tingin ng hukom ay matalim na dumapo kay Sabrina. Ang kanyang desisyon ay hindi na kailangan pang isulat. The court finds the evidence compelling. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Custody of the minors, Mara and Liam Alcaraz, is hereby granted to their paternal grandfather, Mr. Mauricio Alcaraz. Idinagdag pa niya, habang nakatingin sa mga pulis na nakahawak kay Sabrina. And I am ordering a full investigation into the circumstances surrounding the death of Mr. Ramon Alcaraz, with Mrs. Sabrina Alcaraz as the primary person of interest. Ang huling salita ni Sabrina ay isang sigaw ng pagkatalo, habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng korte. Tapos na ang laro. Sa wakas, tumahimik din ang mundo. Nawala na ang matinis na sigaw ni Sabrina habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Nawala na ang tunog ng gavel ng hukom. Ang natira na lang ay ang mabigat, ngunit payapang paghinga ni Don Mauricio. Tumingin siya sa kanyang likuran. Nandoon sina Mara at Liam, nakaupo pa rin. Ang mga mata ay malalaki at puno ng pagtataka. Sa tabi nila ay si Elena, na umiiyak sa tuwa. Lumapit si Don Mauricio. Dahan-dahan, maingat. Para bang anumang biglaang galaw ay makabasag sa fragile na sandaling ito. Tumingin sa kanya si Elena. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang isang tango mula sa babae ay sapat na. Isang tango ng pagtitiwala. Isang senyas na tinatanggap na niya na karapat-dapat na si Don Mauricio. Lumuhod si Don Mauricio sa harap ng 2 bata para magpantay ang kanilang mga mukha. Mara, Liam, malumanay niyang tawag. Hindi sila sumagot, pero hindi rin sila lumayo. Iyon na ang pinakamalaking tagumpay para sa kanya ngayon. Tayo na, sabi niya. Uwi na tayo. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng kislap ng mga kamera. Ang mga reporter na kanina ay nagkakagulo para kunan ng litrato si Sabrina, ngayon ay nakatutok sa kanila. Noon, ang unang instinct ni Don Mauricio
ay takpan ang mukha ng mga bata o itago sila sa kahihiyan. Pero ngayon, iba na. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Mara sa kanyang kanan at ang kamay ni Liam sa kanyang kaliwa. Mahigpit, protektado. Naglakad sila dumaan sa dagat ng mga tao nang nakataas ang noo. Hindi dahil sa pride bilang isang alkaraz, kundi dahil sa pride bilang isang lolo ng dalawang batang ito. Ang biyahe pauwi sa mansyon ay tahimik, pero hindi na ito yung nakabibinging katahimikan tulad dati. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Nakatulog si Liam sa balikat ni Mara at nakita ni Don Mauricio sa rearview mirror na hinahaplos ni Mara ang buhok ng kapatid. Napakabait na bata, naisip niya. Manang-mana kay Ramon at kay Alona. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Alcaraz, nagising si Liam. Nanlaki ang mga mata ng mga bata nang makita ang laki ng bahay. "Dito po tayo titira?" tanong ni Liam. Ang boses ay puno ng pagkamangha. "Oo," sagot ni Don Mauricio. "Pero marami tayong babaguhin." Pumasok sila sa loob. Ang grand staircase, ang matataas na kisame, ang mga mamahaling painting, lahat ng ito ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Pero sa paningin ng mga bata, ito ay nakakatakot at malamig. Naramdaman ni Don Mauricio ang paghigpit ng hawak ni Liam sa kanyang kamay. Dinala niya sila sa sala. Doon, nakasabit ang isang malaking painting. Hindi painting ng mga ninuno, kundi isang bagong painting na ipinalagay niya kamakailan lang. Ang painting ni Ramon. Nakangiti, masaya. Tumingala ang mga bata. "Tatay!" Bulong ni Mara. Binitawan ni Don Mauricio ang kanilang mga kamay. Humakbang siya ng kaunti at humarap sa kanila. Sa loob ng malawak at tahimik na bulwagan, ginawa ng makapangyarihang Don Mauricio Alcaraz ang isang bagay na hindi pa niya nagawa sa tanang buhay niya para sa kahit na sino. Dahan-dahan, nanginginig ang mga tuhod. Lumuhod siya sa sahig. Hindi bilang isang amo, hindi bilang isang don, kundi bilang isang taong humihingi ng kapatawaran. Nagulat sina Mara at Liam. "Lolo?" tanong ni Mara. Tumulo ang luha sa mga mata ni Don Mauricio. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang makita ito ng kanyang mga apo. "Patawarin niyo ako," garalgal niyang sabi. "Patawarin niyo si Lolo sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng panahon na wala ako." Tumingin siya sa mga mata nila, isa-isa. "Hindi ko maibabalik ang tatay niyo. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero," huminga siya ng malalim. "Pangako ko sa inyo, mula sa araw na ito, hindi na kayo mag-iisa. Hinding-hindi na." Inilahad niya ang kanyang mga kamay. "Bigyan niyo ako ng pagkakataon na maging tunay na lolo sa inyo." Saglit na natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang pagpintig ng puso ni Don Mauricio. Pagkatapos, gumalaw si Liam. Tumakbo ang batang lalaki at yumakap sa leeg ni Don Mauricio. Ang init ng yakap ng bata ay tumunaw sa huling yelo sa puso ng matanda. Sumunod si Mara. Yumakap din siya. Umiiyak. Niyakap sila ni Don Mauricio ng mahigpit. Parang sila na ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. At totoo naman, higit sa pera, higit sa lupa, higit sa dangal ng pangalan, ito ang tunay na yaman. "Salamat," bulong niya sa hangin habang nakatingin sa painting ni Ramon. "Salamat, anak." Sa labas ng bintana, palubog na ang araw, nagbibigay daan sa gabi. Pero sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz, sa wakas, sumisikat pa lang ang tunay na umaga. Mara, Liam, at ang kanilang lolo, hawak kamay, handa na para sa kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng paglalakbay ni Don Mauricio at ang bagong simula ni Mara at Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig.
Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagtibok ng puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Don Mauricio, ang tapang ni Mara, at ang pag-asa sa mga mata ni Liam. Sila ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang papel. Sila ay naging mga tinig na nagpapaalala sa atin ng mga aral na minsan ay ating nakakalimutan. Ang kwento nila ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal ng pamilyang handa kang tanggapin at patawarin. Ito ay isang kwento ng pag-asa na gaano man kadilim ang nakaraan, hindi pa huli ang lahat para magbago, para humingi ng tawad, at para muling buuin ang mga nasirang pangarap. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga tinig at madama ang inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Ito po ang inyong lingkod na laging naniniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad.